Malalim na gabi sa emergency room ng ospital ng lungsod ng Maynila, Bukalimbilabilibo ay may sariling amoy. Naaalala ko itong mabuti, itong nakakapit, matinding amoy ng pinaghalong antiseptic, basang linen, lumang alikabok at kawalan ng pag-asa. Ito ang sasalubong sa iyo kapag ang ambulansya, nang hindi bumabagal, ay mabilis na papasok sa bakuran. Pagkatapos ay biglang hihinto sa mga pintuan, inihahagis sa malamig, walang pakialam na hangin ang isa pang trahedya ng tao. Sa pagkakataong iyon, ito ay si Maria Cruz. 28 taong gulang, isang batang babae na dinala ng mga paramediko sa stretcher, tulad ng isang maputla, walang buhay na manika, na halos hindi tumitimbang ng 45 kilo. Nakita ko na ang ganito daan-daang beses. Ito ay laging parehong senaryo. Pagkapanik, pagmamadali, laging naghahanap ng solusyon. Ngunit ang kasong ito ay agad na lumabas na iba para sa akin. Naiiba sa karaniwang mga kwento, tulad ng isang nota na wala sa karaniwang melodiya. Sa gabing iyon, si Dr. Antonio Reyes ang nakaduty. Isang tao na matagal nang kinain ng cynicism. Ngunit ang kanyang profesional na hawak ay nanatiling matalim. Tulad ng isang scalpel, siya ay pagod, tulad naming lahat na naglalabas ng kalahati ng aming buhay sa ilalim ng malamig, kumikislap na ilaw ng fluorescent lamp sa gitna ng ingay ng mga monitor at bulong ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang pagod na ito ang nagbigay sa kanya ng kamanghamanghang katalinuhan. Ang pagod ay nagtuturo na huwag mag-aksaya ng oras sa labis na emosyon, kundi makita ang pinakapuso ng bagay. Si Maria ay nakahiga sa stretcher, maputla, halos transparent. Ang kanyang paghinga ay mababaw, hindi epektibo. Para bang sinusubukan ng kanyang mga baga, ngunit hindi makahinga ng sapat na oxygen mula sa hangin. Ang arterial pressure ay halos nakakapit lamang sa 80-40 milimetro ng mercury column. Ang pulso, parang hibla, humigit kumulang 75 tibok bawat minuto. Ngunit napakahina na halos hindi maramdaman sa ilalim ng mga daliri. Ang mga pupil ay dilat at hindi tumutugon sa liwanag, at ang balat ay malamig at basa sa paghipo. Ang mga monitor, ang mga walang kinikilingang saksi ng aming kawalan ng kakayahan, ay nagpakita ng nakababahalang kurba. Bawat isa ay sumisigaw ng panganib. Ang diagnosis tila ay lumulutang sa hangin. Matinding pagpalya ng bato, malalim na metabolic acidosis. Ang dugo ni Maria, na kinuha namin para sa agarang pagsusuri, ay lumabas na madilim, halos itim, at ang pH nito ay kritikal na mababa. Para bang sa halip na nakapagpapalusog na likido ay may nilagay na nakakasira sa kanyang mga ugat. Nakita ko si Antonio, isang bihasang reanimator, na walang labis na salita ay nagsimula sa kanyang mga tungkulin. Bawat galaw niya ay pinatalas ng mga taon ng pagsasanay. Dextrose na may solusyon upang patatagin ang presyon, oxygen mask, pagkuha ng dugo para sa pinalawig na toxicology screening. Sa hangin ay may mabigat na amoy ng gamot na hinaluan ng maanghang na amoy ng ammonia na nanggagaling sa katawan ng pasyente. Isang tiyak na tanda ng malubhang metabolic disorder. Ngunit may hindi tumutugma. Ang anamnesis o ang kasaysayan ng sakit ay napakaputol. Ang dalaga ay bata, malusog. Walang malalang sakit, walang allergy, walang masamang bisyo na maaaring magdulot ng ganitong kalamidad na kondisyon. Hindi siya umiinom ng matatapang na gamot, hindi naghihirap sa sakit sa pag-iisip, wala siyang namamanang predisposisyon sa mga sakit sa bato. Ang toxicology screening na ang mga resulta ay dumating pagkatapos ng 1.5 oras ay wala ring ipinakita. Walang kilalang droga, walang karaniwang lason. Ganap na malinis. Walang laman sa ganitong mga sandali.
Nauunawaan ko na ang medisina ay nagiging detective story mula sa isang agham at ang doktor ay nagiging investigador sa pinangyarihan ng krimen kung saan ang biktima ay ang katawan mismo. Sa ilalim ng bungo, tulad ng tamang puna ni Antonio Reyes, nagsisimulang kumirot ang pamilyar na hinala. Ito ay hindi lamang sakit, ito ay isang misteryo kung saan walang panlabas na kaaway. Ngunit may panloob na maninira. Ito ay kapag ang isang tao mismo, dahil sa kamangmangan, sa katangahan, sa bulag na pananampalataya sa kung anumang kalokohan, ay naging sanhi ng kanyang sariling pagkawasak. Ang mga bato, ang mga kamangha-manghang organo na gumaganap ng mga tungkulin ng isang napakakomplikadong filter at regulator ng ating panloob na balanse, ay ganap na paralisado sa kaso ni Maria. Naiisip ko kung paano ang milyon-milyong nephron, microscopic functional units ng mga bato, ay unti-unti, isa-isa, huminto sa paggana. Tulad ng mga switch sa isang malaking control panel, hindi ito nangyari kaagad ngunit mabilis sa loob ng ilang oras o araw. Ang dugo, na hindi nalilinis mula sa mga lason, ay nagiging mas agresibo. Nagpapanis ng bawat selula ng katawan. Ang metabolic acidosis. Ito ay hindi lamang isang set ng mga titik. Ito ay isang kondisyon kung saan nababagabag ang acid-base balance ng dugo at bawat biochemical reaction sa katawan ay nagsisimulang magkaproblema, katulad ng kung paano pinababagal ng isang sirang mekanismo ang paggana ng buong makina. Ang mga enzyme na nangangailangan ng partikular na pH para sa kanilang aktibidad ay humihinto lamang sa paggana. Ang mga selula, lalo na ang mga selula ng utak at puso, ay nasasakal sa nakakalason na kapaligiran na ito. Ang acidosis ang naging sanhi ng kritikal na paglaki ng mga daluyan ng dugo, na siya namang nagdulot ng mapaminsalang pagbaba ng presyo ng dugo. Ang puso ni Maria, na nagtatrabaho ng labis, ay sinusubukan pa ring mag-pump ng dugo. Ngunit parang sinusubukan mong punuin ang isang sirang tubo ng tubig. Ang atay, isa pang mahalagang organo sa detoxification, ay naghihirap din, bagaman pangalawa lamang ang pinsala nito. Alam kong ang mga bato ang unang nakakaramdam ng epekto kapag may pumasok na kakaibang bagay sa katawan, isang bagay na nakakagambala sa kanilang maingat na paggana. Sa kasong ito, ang kakaibang bagay ay hindi kinakailangang isang klasikong lason. Ang mga katulad na sintomas ay nakikita natin sa malubhang dehydration, sa ilang autoimmune disease, sa matinding sepsis, ngunit wala sa mga ito ang angkop. Sa aming harapan ay nakahiga ang isang batang babae na tila walang dahilan para sa kanyang kalagayan. At ito, maniwala ka sa akin, ay laging ang pinakakatakot. Ito ang nagpaparamdam sa doktor na bulag na kumikilos ng paugoy-ugoy kung saan bawat minuto ay mahalaga. Hindi ito isang ordinaryong pasyente mula sa grupong may panganib, yaong mga mahigit 50 na may malalang sakit, mahinang puso, o ubos na mga daluyan ng dugo. Hindi, ito ay isang bata, puno ng lakas na dalaga, na dinala ng isang hindi nakikitang bagay, isang bagay na napaka-personal at malamang napakatanga, sa bingit ng buhay at kamatayan. Kaya't nang ang lahat ng malinaw na landas ay naharangan, si Dr. Antonio Reyes, at kasama niya ako, ay nagsimulang maghahanap hindi ng sakit, kundi ng isang pagkakamali. Isang pagkakamali ng tao. Isang nakamamatay na pagkakamali. Ang silid ng doktor na naka-duty ay laging amoy pagod, amoy matapang, lumamig na kape, at may bahagyang amoy ng ospital na esteriliseradong hangin. Ngunit hindi nito kayang takpan ang matagal ng amoy ng mga problema ng iba. Ang mesa ni Dr. Sayer di ramamabambagam ilang bilasa ay sentro ng kaguluhan na gawa ng tao. Isang tambak ng mga medical record, mga printout ng pagsusuri na tila kusang dumarami, at ilang gusot na plastic cups.
Walang puwang para sa tahimik at maingat na pagsusuri dito. Dahil walang kapayapaan sa labas ng opisina kung saan umaabot sa akin ang mahinang bulungan, kaluskos ng sapatos at ang malayong ngunit malinaw na tunog ng mga monitor mula sa ICU. Ang mga monitor, ang aming mga tahimik na segundometro na nagbibilang ng oras hanggang sa kritikal na marka. Sa gitna ng kaguluhang ito ng pagkabalisa, inimbitahan ko si Elena Cruz, ang ina ni Maria. Pumasok siya, tila nagdadala ng mabigat na pasanin ng personal na kalungkutan at agad na binuhos sa amin ang matinding pagkadismaya na naging galit. Ang kanyang mukha, na lalo pang nangayayat dahil sa mga gabing walang tulog at takot, ay nagulo ng puot. Ang mga akusasyon ay lumipad tulad ng matatalim na shards. Mga doktor, sistema, walang silbi na gamot, kawalang interes. Nagsalita siya tungkol sa isang sabwatan, tungkol sa kanyang anak na babae, na bata pa, puno ng lakas, ay sistematikong pinapatay at walang sino man ang kikilos. Nakita ko si Dr. Reyes na huminga ng malalim, halos hindi napansin. Matagal na niyang natutunan na tanggapin ang ganitong mga pag-atake. Itinuturing itong natural na reaksyon ng isang taong puno ng kalungkutan. Sa mga dingding na ito, kung saan nakataya ang buhay ng isang tao, ang mga emosyon ay umaapaw. Inilalabas ang pinakatago na takot. Ang kanyang katahimikan, ang halos hindi matitinag na pagpipigil sa sarili, ay bahagi ng kanyang propesyonal na kagamitan, isang kalasag kung saan nakatago ang pinatalas at analytical na pag-iisip. Elena, mangyaring umupo, sabi ni Dr. Reyes. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may katatagan ng granito. Itinuro niya ang tanging bakanting upuan na may gasgas na pabalat na leatherette. Nakita ko na sa mga sandaling ito, hindi lang siya nagiging doktor, kundi parang isang psychologist na kayang gabayan ang emosyonal na kaguluhan ng damdamin ng iba upang makuha ang pinakamahalaga, ang katotohanan. Umupo ang babae sa upuan, ngunit hindi nawala ang galit. Nagsasalita pa rin siya ng kung anumang hindi maintindihan tungkol sa chemical, tungkol sa milagrosong paggaling, tungkol sa pagiging natural ni Maria. Ito mismo ang salitang natural na nagdulot sa akin ng malalim, halos likas na pagkadismaya. Ang natural ay maaaring maging nakakaligtas na nektar, pati na rin nakamamatay na lason. Ito ay isang malalim na dualidad na palagi kong binabanggit, ang mismong hangganan sa pagitan ng makapangyarihang manggagamot at ng tahimik na banta. Kung walang tiyak na kaalaman, walang dosage, walang pag-unawa sa biochemistry ng katawan, anumang natural na lunas ay isang loterya kung saan nakataya ang buhay ng tao. Elena, nauunawaan ko ang kalagayan mo. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, kalmadong sabi ni Dr. Norona Reyes. Tila pinapakalma ang boses nito ng kanyang katinuan. Ngunit lubhang mahalaga para sa amin na maunawaan kung ano ang nangyari kay Maria sa nakalipas na ilang araw. Bawat maliit na detalye ay maaaring susi. Ano ang kinain niya? Ano ang ininom niya? Mayroon ba siyang ininom na kakaiba? Napakislot ang ina. Tila nilalamig. Naglakbay ang kanyang tingin sa paligid ng silid. Iniiwasan ang direktang pakikipag-ugnayan. Tila nakikipaglaban siya sa loob laban sa isang hindi nakikitang banta. Sa isang boses sa loob niya na, marahil, ay nagsisimula ng bumulong tungkol sa kanyang posibleng pagkakasangkot sa nangyayari. Si Maria, matagal na siyang aktibong naglilinis, nagde-detox, lumabas ang mga salita ng putol-putol, tila minamadali ng nerbyosong kilos. Sinunod niya ang payo mula sa isang sikat na blog. Natural na buhay, walang chemical, tanda ko, ganun ang tawag doon. Doon, ipinapaliwanag nila ng detalyado
kung paano alisin ang mga toxin, kung paano palakasin ang immune system nang walang kahit isang tableta. Sa sandaling iyon, ang aking puso sa paraan ng pagpapahayag ay tumalon. Natural na buhay, walang kemikal. Ang pangalang iyon ay nagdulot sa akin ng mga alaala ng maraming trahedya. Ang mga ganitong mapagkukunan na may agresibong retorika laban sa medisina at mga pangako ng himala ay isa sa mga pinakamapanganib na pinagmumulan ng kamangmangan sa modernong mundo. Mahusay silang nagpapahamak sa takot ng tao sa hindi alam, sa kanilang matinding pagnanais na maniwala sa mga simpleng solusyon sa mga komplikadong problema, na nag-aalok sa halip na batay sa ebidensya na medisina ng mga kaduda-dudang elixir at paglilinis. Mula doon nagmumula ang maraming trahedya na kailangan nating ayusin sa loob ng mga dingding ng intensive care unit. Naramdaman ni Dr. Reza Bakrasri wahana ng Dondong Tayes kung paano ako nag-tense, kung paano nagbago ang aking kalooban. Alam niyang ito ang pagkakamali ng tao na aming hinahanap. Ang kanyang boses ay naging bahagyang mas matindi, ngunit hindi nawala ang dating lambing. Nauunawaan ko at ano mismo ang kasama sa dieta na iyon, sa mga paglilinis na iyon. Mayroon bang mga espesyal na inumin, mga halaman? Inis na winaksi ni Elena. Tila isang nakakainis na langaw. Sa kanyang mga mata ay nakita ang hayagang paghamak sa kanyang mga tanong. Bakit mo ako pinipilit? Puro natural iyan. Walang kemikal. Maingat na maingat si Maria sa iniinom at kinakain niya. Puro natural, malusog na bagay. Walang kahit isang tableta. Walang isang butil ng inyong mga lason sa botika. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan ng libu-libong katulad na parirala na aming narinig mula sa pagkadismaya ng mga kamag-anak, mula sa mga nagtiwala sa mga syarlatan ng higit pa kaysa sa mga bunga ng mga dekada ng pananaliksik sa agham. Nagsalita siya tungkol sa mga lason ng hindi na paghihinalaan na minsan sa mga natural na remedyo mismo matatago ang pinakamapanlinlang na ahente na hindi naiiba sa isang inuming walang pinsala. Hindi sumuko si Dr. Reyes. Siya ay matatag tulad ng tubig na nagpapalitaw sa bato. Ang kanyang titig tila ay tumagos sa kanya. At anong inumin ang iniinom niya tuwing umaga para sa paglilinis ng dugo at atay? May binanggit ka, pula. Sa pagbanggit ng pulang elixir, sandaling nagulo ang kanyang mukha ng isang tunay, halos malahayop na takot. Sinubukan niyang umiwas ng tingin, ngunit hindi siya binigyan ni Dr. Reyes tumungyamit ng pagkakataon. Ang kanyang tanong ay nanatili sa mataas na tensyon ng hangin, mabigat at hindi mapagkaila. Ito mismo ang nawawala naming link. Pulang elixir, paglilinis ng dugo at atay, sikat na vlog. Agad na nabuo ang larawan, nang walang puwang para sa pagdududa. Naramdaman ko kung paano ang puzzle na ito, na bumabagabag sa akin sa loob ng 2 araw, ay nagsimulang magkaroon ng malinaw na hugis. Ito ay kakilakilabot sa pagiging simple nito, sa nakamamatay na katangahan nito. Sa aking harapan, sa harapan ni Dr. Antonio Reyes, nakatayo ang isang bingi na pader ng pagtanggi ng ina ng bulag na pananampalataya sa mga folk methods na itinayo mula sa purong kamangmangan at pinapakain ng takot. At ang pader na ito na hindi nakikita at matibay ay maaaring magdulot ng buhay ni Maria. Sapagkat ang tunay na takot ay wala sa hindi pagkaalam kundi sa pagtanggi sa kaalaman, kapag ang bawat sagot na natagpuan ay kayang ilipat ang balanse sa pagitan ng bangin ng kamatayan at ng nakapagliligtas na baybayin. Libu-libong katulad na parirala, bulong ng kawalan ng pag-asa. Ingay ng kamangmangan. Lahat ng ito ay nagsama-sama sa isang nag-iisang disonansya na umaling-awngaw sa aking mga tainga
tuwing may pader ng bulag na pananampalataya sa mga aalamat ang humaharang sa aming landas. Ito mismo ang nararamdaman ko ngayon habang pinagmamasdan si Dr. Antonio Reyes. Hindi nag-atubili ang kanyang tingin habang dahan-dahan at may bigat siyang nagsalita ng imbitasyon na mas kahawig ng utos. Lumipat kami sa conference room. Ang silid, sa totoo lang, ay malayo sa pagiging komportable. Ang espasyo ay sadyang payak, hubad, mapusyaw na kulay abong dingding, isang mesa na gawa sa makintab, malamig na bato, 4 na upuan na may tapiserya na kulay dagat. Ang hangin ay amoy antiseptic at matagal ng alikabok, isang manipis na amoy ng mga nakaraang takot ng iba na nagtatago sa mga kulubot ng kurtina. Sa ibabaw ng ulo ni Dr. Reyes, sa dingding, nakasabit ang isang malaking larawan ng chief physician. Isang seryoso, halos walang buhay na mukha. Tila inukit mula sa marmol, simbolo ng isang walang kamaliang sistema at ng walang hangganang responsibilidad na bumibigat sa bawat isa sa amin, sa bawat isa na nagtatrabaho dito. Pinanood ko si Dr. Gerardo Reyes na inuupo si Elena sa harapan niya. Hindi siya nagtaas ng boses, ngunit ang bawat salita niya ay tila nagkaroon ng pisikal na bigat. Pinupuno ang espasyo, hindi nagiiwan ng hangin para umatras. Ito ay isang interogasyon na tinakpan ng pagiging magalang, ngunit hindi gaanong walang awa. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pinaghalong pagkapagod at matatag na paniniwala na ang katotohanan ay laging dapat matuklasan, kahit na ito ay mapait. Elena, panimula niya. Ang kanyang boses ay mababa, halos monotonoso, ngunit ang bawat salita na kanyang binigkas ay umalingaw-ngaw sa sterile na silid na ito. Ang buhay ni Maria ay nakataya at sinasabi ko ito ng walang kaunting pagmamalabis. Ngayon, bawat paghinga, bawat tibok ng kanyang puso, ito ay isang laban. Lumalaban kami para sa kanya. Maniwala ka. Ngunit upang manalo sa laban na ito, kailangan namin ang lahat ng impormasyon. Bawat isa, kahit ang pinakawalang halaga, sa iyong palagay, na detalye ay maaaring maging kritikal. Nakaupo si Elena, mahigpit na nakakapit sa kanyang mga tuhod, tila sinusubukang pigilan ang panginginig. Ang kanyang mukha, na kanina'y nagulo ng galit, ay ngayoy maputla, at sa kanyang mga mata ay nakita ang hindi maipaliwanag na takot. Takot para sa kanyang anak, takot sa hindi alam, takot na baka siya ay nakagawa ng isang hindi na maibabalik na pagkakamali. Binigyan siya ni Dr. Reyes ng ilang segundo, isang paghinto na puno ng nakakapagod na katahimikan kung saan ang bawat paghinga niya ay tila isang sigaw. Naghintay siya. Alam niyang maaga o huli ay lalabas ang katotohanan sa pader ng pagtanggi na ito. Nakita namin ang mga resulta ni Maria, patuloy ni Dr. Reyes. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang kanyang mga bato ay gumagana lamang sa 20% ng normal. Ang kanyang atay ay overloaded. Ang dugo ay puno ng mga sangkap na hindi niya kayang ilabas. Hindi ito simpleng sakit, Elena. Ito ay pagkalason. Isang pagkalason na lumalala ng napakabilis. Sinusuportahan niya ang kanyang mga salita ng mga termino na marahil ay hindi niya maintindihan, ngunit ang kanilang tunog, ang kanilang bigat ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang kalamidad. Naramdaman ko kung paano lumalapot ang hangin sa silid, kung paano lumalaki ang presyon. Ito na, ang tunay na labanan na nagaganap dito mismo. Agham laban sa mga alamat, katotohanan laban sa mga maling paniniwala. At ang halaga ng paghaharap na ito ay buhay ng tao. Binanggit mo ang pulang inumin, bumalik si Dr. Reyes sa pinagmulan ng lahat. Ang elixir para sa paglilinis na iyon, ano mismo? Ano ang nilalaman nito? Malalim na huminga si Elena, tila bagong lulubog sa malamig na tubig. Nanginginig ang kanyang mga labi.
at nakita kong namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit desperado siyang pinigilan ito. Naiintindihan ko siya. Ang pag-amin sa isang pagkakamali na maaaring magdulot ng buhay ng kanyang sariling anak, ito ay hindi matagalan. Ngunit hindi maaaring umatras si Doktor. Si Maria, umiinom siya ng katas ng beets, sa wakas ay sabi niya. At ang kanyang boses ay manipis, sirang-sira. Sinabi niya na ito ay para sa detox, para sa paglilinis ng dugo at atay mula sa isang blog. Sikat. Tumango si Dr. Reyes, ngunit hindi siya pinutol. Pinayagan niya itong magsalita. Alam niyang bawat piraso ng impormasyon ay mahalaga. At gaano karami ang ininom niya? Tanong niya. Ang kanyang tono ay pantay, walang paghuhusga, ngunit may hindi binibigkas na pangangailangan para sa katumpakan. Takot na tumingin si Elena sa kanya. Well, tuwing umaga at minsan sa hapon, kung naramdaman niyang pagod siya, isang malaking baso, 500 mililitro marahil. Minsan mas marami pa. Nagliyab ang aking kalooban sa narinig. 500 mililitro. Agad na nagsimulang magkalkula ang utak ko sa mga kahihinatnan. 100, 120 mililitro. Iyan ang perpekto, ligtas na arawang dosis at iyan ay kung walang kontraindikasyon. At dito, halos 5 beses na mas marami. Araw-araw, sistematiko. Hindi na ito isang folk remedyo. Ito ay isang mabagal, tiyak na pagtatangka ng pagkalason sa sarili. 500 mililitro. Inulit ni Dr. Reyes ang numerong ito at may bahagyang kapaitan sa kanyang boses. Ano pa ang idinagdag niya? Lalong lumiit si Elena. Lemon, sabi niya nakakatulong daw ito sa lymphatic system. At honey, para sa enerhiya. At minsan spinach at carrots, para daw mas maraming bitamina. Sa sandaling ito, naramdaman ko ang pinaghalong galit at kalungkutan na bumabalot sa akin. Kumbinsido ako. Pareho ang naramdaman ni Dr. Reyes. Darewa saya. Sa harap namin naganap ang buong trahedya ng modernong panahon. Ang bulag na pananampalataya sa natural, pinarami ng kamangmangan at kawalan ng pangunahing pag-unawa sa basic physiology. Lemon, honey, spinach, carrots, sa kanilang sarili ay hindi nagdudulot ng banta. Ngunit kapag isinama sa napakalaking dosis ng katas ng beets, nagiging isang malakas, mapanirang cocktail ang mga ito. Ang beets sa malalaking dami ay purong oxalate. Hindi ang lemon ang mapaminsala sa kasong ito, kundi ang beets, ngunit kapag pinagsama ay maaari nilang palakasin ang epekto. Ang mga oxalate ay microscopic crystals na para sa isang malusog na tao ay inilalabas ng mga bato ng walang problema. Ngunit kapag ang konsentrasyon nila ay sobra, kapag mahina na ang mga bato, ang mga kristal na ito ay nagsisimulang tumira. Ang mga ito ay matatalim, tulad ng maliliit na talim, at sinisira ang malambot na tisyo ng mga tubuli ng bato. Ito ay tulad ng kung naglagay ka ng buhangin sa isang pinong mekanismo. Ang mekanismo ay kakalampag, sisigaw, at pagkatapos ay titigil na lamang. At idagdag mo pa ang lemon na nagpapalit ng acidity ng kapaligiran, at ang metabolismo ng mga oxalate na ito ay maaaring magkamali. Ang honey, ito ay, una sa lahat, asukal, karagdagang pasanin sa pancreas, sa metabolismo, lalo na kung mahina na ang atay. Ang spinach, isa pang pinagmulan ng oxalate, at ang carrots, beta-carotene, na sa ilalim ng ilang kondisyon at sa malalaking dami, ay maaari ding magbigay ng karagdagang pasanin sa atay. Hindi ito 7 nakakapinsalang kombinasyon ng magkahiwalay, hindi. Ito ay isang malaki, komplikadong pagkakamali na binubuo ng 7 o marahil higit pa na mga layer ng kamangmangan. Mula sa isang katamtamang beet bawat araw o ang 100, 120 mililitro ng katas ay hindi kailanman magkakaroon ng ganitong epekto.
Dito ay pinag-uusapan natin ang talamak na pagkalason, ang metodikal na pagkasira ng katawan na marahil ay hindi alam ni Maria, na taimtim na naniniwala na siya ay naglilinis. Dahan-dahang tumayo si Dr. Reyes. Ang kanyang tingin ay nakatuon na ngayon sa kung saan sa pamamagitan ni Elena, sa pamamagitan ng pader, tila nakikita na niya ang mga kaawa-awang nasirang bato ni Maria. Nars, matalas na tunog ng kanyang boses. At pagkatapos ng isang sandali ay lumitaw sa pintuan ang aming nakaduty na nurse. Isang maliit na babae na nakasuot ng birding surgical suit. Pakisuyo, Protocol number 7, pinalawig na pagsusuri sa mga oxalate, general urine test, konsentrasyon ng uric acid, creatinine, urea, liver function tests, buong spectrum ng electrolytes, agad, at pinalawig na toxicology screening para sa mga metabolite ng citric acid, pati na rin sa pagkakaroon ng mataas na konsentrasyon ng carotenoids at sugars. Tiyakin ang antas ng glycosylated hemoglobin, partikular na atensyon sa calcium at phosphates, dinamika bawat 2 oras, lahat ng ito agad. Mabilis na tumango ang nurse, isinusulat ang lahat sa kanyang notebook. Hindi naghintay ng sagot si Dr. Reyes. Nakabaon na siya sa pag-iisip kung paano ililigtas si Maria mula sa mga kahihinatnan ng kanyang sariling desperado. Ngunit nakamamatay na pagkakamali. Sa sandaling ito, napagtanto ko, hindi lang kami naghahanap ng sakit. Nakikipaglaban kami sa isang epidemya ng kamangmangan at bawat ganitong kaso ay hindi lang isang diagnosis. Ito ay isang sigaw para sa tulong na kami, mga doktor, ay obligado na marinig. Pakisuyo, Sergio, bigyan mo ako ng ilang minuto dito, sa aking opisina. Tingnan mo ang blackboard. Nakasabit na rito ang isang diagram ng katawan ng tao tulad ng isang sapot ng buhay na nililiwanagan ng manipis na hibla ng mga daluyan ng dugo at ng pagkakabuhol-buhol ng mga organo. Ang kasong ito, Sergio, ang kaso ni Maria Cruz, ay hindi lamang isang diagnosis. Ito ay isang uri ng babala, isang buhay na ilustrasyon kung paano ang mabubuting intensyon na pinarami ng katangahan ay may kakayahang gawing larangan ng kemikal na labanan ang pinakamahalaga, ang sariling katawan, at ang mga sistema nito sa mga sirang guho. Tingnan mo rito, sa diagram na ito ng bato. Ang function nito ay paglilinis, isang napakahusay na trabaho sa paglilinis ng dugo. Bawat nephron, ang mga microscopic na filter na ito, na umaabot sa humigit kumulang 1 milyon sa bawat bato, ay nilikha upang maingat na ipadaan ang mga kinakailangang sangkap at walang awa na alisin ang mga toxin. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang perpektong mekanismo na ito ay nahaharap sa isang tunay na bagyo? Araw-araw may umiinom si Maria ng beets at spinach. Hindi sa katamtamang dami, hindi bilang bahagi ng isang balanseng dieta, kundi bilang batayan ng kanyang tinatawag na paggamot. Ang hilaw na beets sa puro nitong katas at lalo na ang spinach ay isang tunay na bomba ng oxalate. Ang mga compound na ito, lalo na ang oxalic acid, sa ganoong kalalaking dosis ay nagiging nakamamatay na mapanganib para sa katawan. Isipin ang libo-libo, hindi milyon-milyong microscopic na labaha, matatalim, kristal na nagsisimula ng kanilang mapanirang landas sa esophagus, tiyan at pagkatapos ay pumapasok sa bloodstream. Sa diagram na ito nagiging malinaw kung paano dumadaan ang mga kristal ng calcium oxalate at sa ganitong anyo sila nagbabago sa katawan, sa mga tubule ng bato. Hindi lang sila lumulutang, seryo. Ang mga ito, tulad ng talim, ay literal na naghihiwa sa mga pinong istrukturang ito na nagdudulot ng microscopic ngunit maramihang pinsala. Bawat sugat na ito ay pamamaga. Bawat pamamaga ay isang hakbang tungo sa necrosis, sa pagkasira ng functional tissue.
Ang akumulasyon ng mga kristal na ito sa mga basin ng bato ay nagiging sanhi ng pagbara nito, kung saan bawat bagong pagpasok ng likido ay nakakatagpo ng resistensya. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagdudulot ng hindi na maibabalik na pagbabago. Sa unti-unti, ngunit tiyak na pagbagsak ng function ng bato. Sa mapanirang prosesong ito ay nadagdagan ang citric acid na sagana na idinagdag ni Maria sa kanyang mga elixir. Ang citric acid na karaniwang hindi nakakapinsala at kahit nakapaki-pakinabang, sa cocktail na ito ay gumanap ng isang nakamamatay na papel. Ito ay nakikipag-ugnayan sa iron na nagdudulot ng kaguluhan sa metabolismo nito. Ang iron ay isang lubhang mahalagang elemento para sa maraming biochemical na proseso, kasama na ang transportasyon ng oxygen. Kapag nagulo ang palitan nito, ito ay nakakaapekto sa paggana ng buong organismo. Bukod pa rito, ang mataas na konsentrasyon ng citric acid kasama ang mga oxalate ay nagpalala ng iritasyon sa mga mucous membrane mula sa esophagus hanggang sa bituka. Literal nitong kinakain ang mga ito na nagdudulot ng talamak na pamamaga na nagpapakita ng matinding heartburn, bloating at pananakit. At ngayon, alalahanin natin ang matamis. Hindi lamang uminom ng gulay na katas si Maria. Nagdagdag siya ng honey at iba pang asukal dito, na maling naniniwala na pinapalakas nito ang epektong nakagagaling. Ngunit sa hilaw na katas, lalo na sa ganoong dami, ang mga asukal na ito ay nagdulot ng aktibong pagbuburo sa bituka. Hindi lang ito discomfort, Sergio. Ito ay kaguluhan sa microbiological na antas. Ang mga lebadura at pathogenic bacteria na kumakain ng labis na carbohydrates na ito ay nagsimulang aktibong dumami, naglalabas ng mga gas at toxins na karagdagang nagpapabigat sa atay. At dito tayo dumating sa nitrates. Ang beets ay mayaman sa nitrates, na kapag tama ang metabolismo sa katawan ay nagiging nitric oxide, isang mahalagang compound na nagre-regulate ng tono ng mga daluyan ng dugo at may maraming kapaki-pakinabang na katangian. Gayunpaman, sa kaso ni Maria, ang kombinasyon ng malalaking dosis ng nitrates, labis na asukal, fermentasyon sa bituka at pagkasira ng pangkalahatang metabolic balance ay nagdulot na ang potensyal ng nakapaki-pakinabang na prosesong ito ay naging baluktot. Ang mga nitrates, sa halip na magdulot ng benepisyo, ay naging nakakalason na compound na nagbigay ng karagdagang pasanin sa atay na ubos na. Ang atay ni Maria, habang sinusubukang makayanan ang kemikal na bagyong ito, ay nagtatrabaho ng labis, literal na nalulunod sa mga produkto ng pagkabulok. Isipin ang isang pump na dapat magpasa ng malinis na tubig, ngunit kailangan nitong magtrabaho sa makapal, malagkit na aspalto at 2 beses pa ang bilis kaysa sa karaniwan. Ang mga selula ng atay, ang mga hepatocyte, isa-isa ay naghihirap mula sa sobrang pagkabigat. Ang kanilang function ay nagulo. At mas maraming hindi na oxidized na produkto ng metabolismo ang pumapasok sa dugo. Sa huli, nakakuha tayo ng klasiko, ngunit hindi gaanong kakilakilabot na metabolic acidosis. Ang kanyang dugo, sa Sergio. Ang dugo ni Maria ay naging isang acidic solution na unti-unting lumamon sa kanya mula sa loob. Ang antas ng pH ng dugo ay mapanganib na bumaba, na nakakasira sa paggana ng bawat organo, ng bawat selula. Ang mga enzyme na nangangailangan ng mahigpit na tinukoy na balanse ng acid-base ay huminto sa pagtatrabaho ng epektibo. Nagulo ang ion exchange na direktang nakakaapekto sa kakayahan ng puso na mag-contract sa paggana ng utak sa paghinga. Ito ay isang mabagal, mapanlinlang na pagpapakamatay na nagkunwari bilang pagpapagaling. Ang katawan ng tao ay hindi laruan at hindi ito nagpapatawad ng mga pagkakamali.
lalo na kapag ang makapangyarihang natural na lunas ay ginagamit ng walang nararapat na paggalang sa kanilang tunay na lakas, nang walang pag-unawa sa kanilang biochemical na katangian. Hindi, Sergio. Ang katawan ay hindi kayang magpatawad. Ito lamang ang nagtatala ng pinsala, nagtatala ng bawat maling hakbang at sa huli ay naniningil ng buong kaparusahan. Si Maria Cruz ay hindi lamang isang pasyente. Ito ay isang babala na inukit sa marupok na mga tisyu ng katawan ng tao. Tandaan mo ito. Tandaan mo habang buhay. Ang kanyang katawan, Sergio, ay hindi na lamang lumalaban. Ito ay sumusuko isa-isa. Ang asido na bagyo na aming nakita sa dugo ni Maria ay bumagsak na ngayon sa kanyang mga bato. Ang mga hindi mapapalitang filter na nilayong pangalagaan ang panloob na balanse ng katawan. Isipin ang isang espongha na dapat sumipsip ng malinis na tubig, ngunit sa halip ay sumisipsip ng nakakainis na likido. Libu-libong maliliit na nephron, mga microscopic na manggagawa na bumubuo sa paringkayma ng bato, ay nagsimulang literal na masakal. Ang kanilang pinakamahusay na mga lamad ay walang pagbabago na napinsala, tumatanggi na gampanan ang kanilang papel na nagpapanatili ng buhay. Ang mga bato, na pagod na sa walang tigil na pagdagsa ng mga toxin, ay literal na nabulag na wala ang kakayahang salain ang mga produkto ng pagkasira. Napatuloy na umiikot sa dugo na labis na nagpapalala ng pagkalason ng buong organismo. Nang sumiklab ang mga unang tagapagpahiwatig ng pagpalya ng bato na may nakababahalang pulang kulay sa aming mga monitor, doon ko malinaw na napagtanto. Hindi na lamang ito pakikipaglaban para mabuhay. Ito ay isang operasyon upang mailabas mula sa kailaliman ang creatinine at urea, ang mga pinong indikator ng function ng bato na normal ay halos hindi nakikita, ay mabilis na tumaas, umaabot sa mga antas na ganap na hindi katugma sa mahabang buhay. Hindi lamang ito babala, ito ay isang ultimatum. Ang kanyang kalagayan ay nagbabanta ng ganap at hindi na mababalik na pagpalya ng bato. At kung gayon, Sergio, mawawala na namin si Maria nang walang pag-asa. Nakita ko si Dr. Reyes na sa kabila ng matinding pagod, ang kanyang mukha pagkatapos ng 2 araw na duty ay naging kulay lupa, ay kumilos ng may halos mathematical na katumpakan. Walang kahit isang labis na galaw, walang isang walang laman na salita. Siya ay tulad ng isang konduktor ng orkestra kung saan bawat nota ay nangangahulugang buhay o kamatayan. Ang kanyang pananalita na laging may ritmo ay naging mas pinatalas. Ang bawat utos, isang hindi mapagkakasunduang imperatibo. I-konekta ang hemodialysis agad. 2,000 mililitro ng physiological solution bawat oras, simulan sa 10 miligramo ng dopamine at ititrate ayon sa presyon. Ang potassium, 4.8 bahagi. Ang phosphates ay labis. Glucose na may insulin infusions, 6 na unit para sa bawat 30 gramo. Ayusin ang mga electrolytes. Ngayon din, ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit bawat salita ay tumagos sa makapal, siksik na kapaligiran ng intensive care unit na puno ng walang tigil na huni ng mga monitor, ang ritmikong bulong ng aparatong artificial respiration at ang sinusukat na tunog ng mga infusion pump. Nagtrabaho ang koponan bilang isang nag-iisang organismo. Ang mga nurse na may mga butil ng malamig na pawis sa kanilang noo ay gumagalaw ng mabilis, ngunit walang anumang pagmamadali. Nalubusang alam ang pagkakasunod-sunod ng kanilang mga aksyon. Ang mga anesthetist na ang mga tingin ay nakatutok sa kumikinang na mga numero sa mga screen ay agad na tumutugon sa bawat pagbabago sa arterial pressure ni Maria sa kanyang ritmo ng puso. Ito ay isang labanan, Sergio, isang labanan para sa bawat milimetro ng espasyo, para sa bawat walang halaga na segundo. Ang protokolo ng pagliligtas
tulad ng tawag namin dito, ay nangangailangan ng superhuman na pagtutok at buong pagtalima. Ang emergency hemodialysis, isang napakakomplikadong pamamaraan na pumalit sa mga paggana ng ganap na sumuko ng mga sistema ng bato, ay nangangahulugan na ang kanyang dugo na puno ng mga lason ay dadaan sa artificial kidney machine, nililinis mula sa mga toxin at bumabalik sa katawan ng na-update. Ito ay tulad ng muling pagtatayo ng isang naguguhong tulay sa gitna ng isang bagyo, habang patuloy pa rin ang paggalaw dito. Ang malalaking pagpapainom ay nilayon upang ibalik ang mapaminsalang balanse ng electrolyte, potassium, sodium, chloride. Ang mga elementong ito na lubhang mahalaga para sa perpektong paggana ng bawat selula, bawat kalamnan, bawat nerbiyos kalibong, ay lubhang nawalan ng balanse sa antas na nagbabanta sa buhay. Ang puso ni Maria, ang kanyang central nervous system, ang kanyang kalamnan. Lahat ng ito ay naghihirap mula sa kawalan ng balanse na ito. Ang agresibong therapy para sa pagpapatatag ng presyon ay kumakatawan sa huling linya ng depensa laban sa papalapit na shock na nagbabanta na tuluyang sirain ang kanyang mga panloob na organo. Bawat patak ng solusyon, bawat miligramo ng gamot ay pinag-isipan, sinukat upang hindi labis na bigyan ng pasanin ang humina na katawan. Ngunit bigyan ito ng pagkakataong mabuhay. Tumayo ako ng kaunti, ngunit nakikita ko ang lahat. Sa likod ng salamin ng intensive care unit, maputla na parang tela. Nakaupo si Elena Cruz. Ang nanginginig niyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isa't isa, kaya pumuti ang kanyang mga knuckles. Nakita ko ang kanyang mga mata, malawak na nakabukas, puno ng takot at nakakatakot na pagkaunawa. Tinitigan niya si Maria, ang kanyang anak, na napapalibutan ng hindi mabilang na tubo, kawad at aparato at tila. Sa unang pagkakataon ay tunay na nauunawaan ang napakalaking halaga na binabayaran ng kanyang anak para sa malusog na pamumuhay, para sa bulag na pananampalataya sa mga alalamat na napakadaling makapasok sa ating mga isip sa pamamagitan ng mga screen. Ang amoy ng alak, chlorhexidine, na hinaluan ng matalim, maanghang na amoy ng sakit sa ospital ay pumuno sa pasilyo. Ang malamig, esteriliseradong ilaw ng mga ilaw ay walang awang naglantad sa bawat detalye. Ang tuyong dugo sa bendahe, ang halos hindi nakikitang panginginig sa kamay ng nurse, ang malalim na asul na anino sa ilalim ng mga mata ni Dr. Reyes. Hindi ito ang esteriliseradong kalinisan na pinapangarap ng mga tagasunod ng malinis na organismo, kundi ang hayagang dumi, sakit, takot at primal na pisyolohiya. Iyan ang tunay na sakit, Sergio. Walang romansa, walang energies, tanging biochemistry, physics at pakikipaglaban para sa bawat paghinga. Si Dr. Reyes sa isa sa mga maikling sandali, nang ang kanyang tingin ay lumayo mula sa mga monitor, ay itinaas ang kanyang ulo at nagtagpo ang mga mata kay Elena. Sa kanyang tingin ay walang kahit kaunting awa, walang paninisi, tanging malamig, propesyonal na determinasyon na iligtas ang buhay. Hindi siya hukom, kundi isang walang awang tagapagpatupad ng hatol laban sa sakit na direktang resulta ng kamangmangan ng tao. Hindi siya nagpatawad, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. At siya, si Elena, ay napilitang panoorin kung paano nagaganap ang mga kakilakilabot na kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali sa isang nakakapangilabot, walang awang drama sa harapan mismo ng kanyang mga mata. At ito, Sergio, ay simula pa lamang ng kanyang pagbabayad. Naaalala ko ang pakiramdam na ito kung kailan ang tensyon na naipon sa loob ng ilang oras ay biglang nawala, nag-iwan ng matamis na lasa ng kawalan ng kapangyarihan at hindi maibabalik. Napatatag na si Maria. Ang kanyang katawan
na ilang minuto lamang ang nakalipas ay desperadong nakikipaglaban para sa bawat hininga. Ay tila sumuko, ngunit hindi tuluyang nagpatalo. Nang mapunta siya sa rehabilitation ward pagkatapos ng intensive care unit, muli ko siyang nakita doon. Maputlang balat, buto na lamang ang laman, walang laman ang tingin, ngunit sa mga mata ay mayroon ng mahina na kislap ng kamalayan. Ang ingay ng mga aparato ay naging mas mahina, mas malayo, nagbago mula sa kaguluhan ng banta patungo sa isang monotonosong pag-ingay na nagtatala ng bawat sandali ng bago, marupok na pag-iral. Ngunit ang pinakamahalaga at ang pinakamapait, nauunawaan ko na ang pakikipaglaban para sa kanyang buhay ay natapos lamang sa unang round. Ang tunay na labanan ay naghihintay na sa kanya sa ring, kung saan ang kalaban ay ang kanyang sariling katawan na hindi na maibabalik na nasira. Ang sikat ng umaga ay tumagos sa silid sa pamamagitan ng bahagyang bukas na blinds na naglalagay ng mahaba, dumadaus-dus na anino sa mga dingding, ngunit hindi nagdadala ng init. Ang malamig, amoy ospital na hangin ay tila walang pinapadaang buhay. Patuloy na gumagana ang mga dextrose, pinupuno ang ugat ni Maria ng dahan-dahang umaag. Malinaw na likido, ang kanyang ina, si Elena, ay nakaupo sa tabi niya, mahigpit na nakahawak sa kanyang nanginginig na mga tuhod. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa mukha ng kanyang anak. Tila sinusubukan niyang basahin doon ang ilang sagot, isang prediksyon ng hinaharap. Nakita ko sa kanyang mga mata, hindi lamang takot, kundi pati na rin ang mabigat na kabibigatang pasanin ng pagkakasala. Sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang malusog na pamumuhay ay naging daan sa pagkawasak para sa kanyang anak at hindi sa paggaling. Naaalala ko ang sandali nang pumasok si Dr. Antonio Reyes sa silid. Hindi siya pumasok ng maingay, ngunit bawat hakbang niya, bawat galaw niya ay puno ng parehong kalmado, di matitinag na kumpiyansa na nakita ko na sa intensive care unit. Hindi niya dala ang aura ng tagapagligtas, tanging ang aura ng walang awang, nakakaalam ng katotohanan. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Maria, huminto kay Elena. Ngunit wala akong nakita sa kanyang mga mata na paghuhusga o awa. Tanging nakatuon, propesyonal na katahimikan ng isang tao na nakakita na ng napakarami upang hayaan ang emosyon na lumabo sa kanyang pag-iisip. Narinig ko siyang tumayo sa tabi ng kama. Ang kanyang boses ay pantay, walang anumang bahid ng pagmamalaki o pangaral. Ngunit bawat salita ay mabigat at tumpak, tila martilyo. Maria Elena, na-stabilize na namin ang kalagayan ni Maria. Lumipas na ang matinding bahagi. Nakita ko si Elena na napakislot, tila naghihintay ng mas malambot na salita. Ngunit si Dr. Reyes ay nagpatuloy, hindi inaalis ang tingin kay Maria. Gayunpaman, hindi namin napigilan ang hindi na maibabalik na pinsala sa mga bato. Ang iyong mga bato, Maria, ang sumalo sa pinsala na para sana sa buong katawan. Sila ang nasa unahan ng digmaang ito at sa kasamaang palad, napinsala ng labis. Naiintindihan ko ang ibig sabihin nito. Isang mahaba, nakakapagod na rehabilitasyon, medikasyon at patuloy na pagsubaybay at ang pinakamatindi, marahil ay habambuhay na hemodialysis. Hindi ito isang hatol, kundi isang napakabigat na landas. Puno ng mga pagsubok at limitasyon. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay hindi moralidad. Ang mga ito ay katotohanan. Matitinding medikal na katotohanan na binuo sa isang perpektong lohikal na kadena. Ang iyong katawan, sabi ni Dr. Reyes, na ngayon ay mas nakikipag-usap kay Elena kaysa kay Maria, ay hindi lamang isang koleksyon ng mga organo. Ito ay isang napakakomplikadong biochemical laboratorio. Bawat selula ay isang maliit na reaktor kung saan libu-libong kemikal na proseso ang nagaganap bawat segundo.
Sinubukan mong gamutin ang mekanismong ito batay sa mga payo mula sa internet nang walang anumang ideya kung paano mismo nakikipag-ugnayan ang mga tila kapaki-pakinabang na sangkap na ito sa isa't isa. Binigyan mo ang laboratorio na ito ng pulang lason. Iniisip na ito ay isang elixir. Ang katas ng beats sa malalaki, hindi kontroladong dosis. Nang walang sapat na paghahanda at pag-unawa sa epekto nito, ay naging hindi gamot para sa kanyang katawan, kundi isang malakas na hemolytic agent. Sinira nito ang mga pulang selula ng dugo, inoverload ang mga bato ng mga produkto ng pagkabulok, nagdulot ng spasm ng mga daluyan ng dugo. Hindi ito naging katuwang, kundi isang saboteur. Ito, Elena, ang napakababang halaga ng maling paniniwala. Naramdaman ko kung paano tumagos ang mga salitang ito ni Dr. Budtor Reyes sa isip ni Elena. Sinisira ang pader ng kanyang mga ilusyon. Hindi lamang siya nakinig, sinipsip niya ang bawat salita. Nanginginig ang kanyang mga labi at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nadesperado niyang sinubukang pigilan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ko sa kanya hindi isang panatiko, kundi isang nawawala, pinahihirapan na babae. Si Dr. Rimahoka, si Doc Reyes, tila inaasahan ang kanyang panloob na pakikipaglaban, ay iniabot sa kanya ang isang nakatuping papel. Naintindihan ko na hindi lamang ito isang printout mula sa internet. Ito ay isang dokumento na isinulat ng dugo, isang protocol na binuo sa loob ng maraming taon ng mga pagkakamali at clinical research. Ito, narinig ko ang kanyang kalmadong boses, ay protokolo ng kaligtasan sa paggamit ng likas na lunas. Hindi ito mga rekomendasyon, ito ay malinaw na tagubilin na binuo batay sa maraming katulad na klinikal na kaso. Ang problema mo ay hindi mo isinasaalang-alang ang mga detalye, at sa biochemistry, ang mga detalye ang nagpapasya sa lahat. Nagpatuloy siya. Inisa-isa ang mga punto, tila inuukit ang mga ito sa bato. Ang ideal na pang-araw-araw na dosis ng katas ng beats para sa isang malusog na matanda ay mula 100 hanggang 120 mililitro. Hindi ito isang baso, ito ay kalahati lamang o bahagyang higit sa kalahati ng isang karaniwang baso. At iyon ay diluted. Ang katas ng beats ay hindi maaaring inumin kaagad pagkatapos panggain. Dapat itong ipahinga sa refrigerator ng hindi bababa sa 12 o mas mainam ay 24 na oras upang mawala ang mga volatile substances na nagdudulot ng spasms at pagduduwal. Dapat itong inumin ng paunti-unti sa loob ng 10 hanggang 15 minuto, hindi kailanman ng isang lagok. Ang ideal na oras ay 30 minuto bago kumain. Halimbawa, bago tanghalian. Nakita ko kung paano binigyang diin ni Dr. Rizan. Tag-iton tayo dutunitu-dutayes ang bawat numero, bawat unit ng sukat, tila upang bigyang diin na sa bagay na ito ay walang lugar para sa kawalang katumpakan. Hindi lang siya nagbibigay ng impormasyon, ipinapamukha niya sa kanila ang bangin na muntik na nilang kahulugan. At ang pinakamahalaga, itinaas ni Dr. Reyes ang kanyang daliri. May 7 kombinasyon na dapat iwasan sa lahat ng pagkakataon. Ang katas ng beats ay mahigpit na ipinagbabawal na ihalo sa suka, mga katas ng citrus sa malalaking dami, mga produkto ng gatas, alkohol, pati na rin ang katas ng repolyo, pipino at spinach sa pantay na proporsyon kung hindi mo alam ang individual na reaksyon ng iyong katawan. Ang mga kombinasyong ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang, minsan ay nakamamatay na reaksyon, simula sa matinding digestive disorder hanggang sa malubhang sakit sa puso at circulatory system, at ang parehong hemolysis na pinaglalabanan natin ngayon kay Maria. Naiintindihan ko na hindi lang siya nagbibigay ng impormasyon, kundi binubuksan niya ang kanilang mga mata sa bangin na muntik na nilang kahulugan. Ang iyong kalusugan, winakasan ni Dr. Reyes ang kanyang monologo. Bahagyang bumaba ang kanyang boses.
ngunit nanatili ang lahat ng kanyang katatagan, ay hindi isang laro ng hulaan. Ito ay agham. At ang agham na ito ay nangangailangan ng paggalang, katumpakan at mahigpit na pagsunod sa mga protokol. Kung hindi, kukunin ng kalikasan ang kanya. Wala itong awa sa mga hindi sumusunod sa mga batas nito. Nakita ko siyang inilagay ang printout ng protocol sa nightstand sa tabi ni Maria. Tila hindi lamang ito isang piraso ng papel, kundi isang patunay ng kanyang bago. Napakahirap na buhay. Huling sulyap niya sa dalawang babae, sa kanilang mga nakayuko na mukha, sa kanilang mga mata na walang laman, at pagkatapos, nang walang anumang salita, lumabas siya ng silid. Iniwan silang nag-iisa sa napakabigat na katotohanan ito. At naiintindihan ko na para kay Elena, ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbabayad. Pagbabayad para sa kamangmangan, para sa pananampalataya sa mga alamat, para sa pagbaliwala sa tunay na agham. Isang pagbabayad na ngayon ay tatagal habang buhay, sa bawat araw, sa bawat pagkain, sa bawat desisyon tungkol sa kalusugan ng kanyang anak.